maganda yung siya. Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa gilid ng Lake Kawaguchi. Medyo ano siya, medyo mainit na slight na at the same time medyo ano siya, mahangin, but nevertheless manageable naman yung weather. So kung nagbabalak kayong pumunta, saglitin nyo ito kasi itong bubungan sa inyo. Diba napakaganda ng iconic Mount Fuji. Only here at what's this? Lake Kawaguchi. Yung Lake Kawaguchi pinuntahan ko kanina. Hindi naman siya masyadong visible sa upside down ng ng Mount Fuji. So ang perfect talaga dyan is yung dal ang weather patay. So makikita mo yung upside down ng Mount Fuji. Nevertheless, ito ang Lake Kawaguchi. Fronting me is the Mount Fuji. And then, nasa likod naman niya itong restaurant, cafeteria na famous for souvenir shops, and at the same time, pwede kang bumili ng mga pasalubong. And then, mayroon pang kakainan dito, may konting garden. Plus, kung gusto mong kumain, pwede mong kumain dito sa taas. Kasi nandyan yung aking tour guide at yung mga ibang grupo ko. So this is it guys, ang Lake Kawaguchi fronting Mount Fuji dito lang sa Tokyo, Japan.
Maganda yung siya. Okay guys, welcome back to my channel. This time, ako ay nasa Yamanaka Lake. So, dalawa tong actually set ng tourist spot nila, yung onsen at saka tong Yamanaka. So, since tapos kami sa Kawaguchi Lake at saka sa Mount Fuji, so isa lang doon sa dalawa ang pagpipilian mo. Since hindi naman ako maliligo sa onsen at ayoko maligo sa onsen spa, nag-Yamanaka Lake na lang kami. And then naka-experience ako ng slide yellow doon. So, ito siya guys. Nagbabalak yung pumunta ng Yamanaka Lake. Sadyain nyo itong lugar na ito. And then, feel free na magpakain. Ito siya oh. Dito sa area na ito, magpapakain ka. Magbabayad ka nga lang. But definitely, worth it naman siya. So, this is it guys. Medyo malamig ang kamay ko. And then, may bisikleta naman dito kung gusto mo mag-bike. Pumunta kami dun sa kabilang side. Ito ang situation right now sa Yamanaka. Dito sa area ng Mount Fuji area. So, ito yung lugar nila. As you can see, may makikita pang puti-puti sa gilid. Kasi may yellow pa. In fact, naka-experience ako ng yellow kanina. And then the other way round dun sa onsen spa. So, kung nagbabalak kayong pumunta at i-avail ito, may winter pa naman sa kanila dito. Though hindi na ganun kagrabe at patunaw na. Nevertheless, eto siya guys, ang Yamanaka Lake. Only here sa Mount Fuji Tour. Ito ang view niya. Napakaganda to experience a different kind. Papakain ka ng mga bibi.
Okay guys, andito tayo ngayon sa Pillow. It's an Airbnb. I think this is an accommodation. So, ang ganda siya. Ang dami mong pagpipilian. Ayan no. Lots and lots of choices. Only here at Pillow. Okay, welcome back to my channel. This time ako ay nasa Dennis. So, nasa Yamanaka pa rin siya lake. Na matatagpuan mo dito sa Mount Fuji. Ito actually ang view niya at ng Pasad. So, malamig actually. The weather is kasi may yellow pa. Kung makapansin mo ito pa may yellow. Nag-yellow. So, kung napapansin mo, ako ay naka-winter clothes kasi malamig pa siya guys. At dito ako sa tapat ng Dennis kung saan ito yung sinuggest ng tour guide namin kung nagbabalak kang kumain at tikman ata yung strawberry nila o famous sila na strawberry. Sadyain mo daw ito, Dennis. Para at least malasahan mo naman yung kakaibang strawberry nila. Courtesy of Dennis. Okay, check natin sa inside. Good morning guys, it's our 5th day. Today, tayo ay pupunta ng Kiba Park. So, nalaman ko lang to sa isang friend ko na nakilala ko kahapon sa Mount Fuji Tour. So, naglalakad ako ngayon sa kahabaan ng Iriya. Pasakay tayo ng Hibiya Line, papuntang Iriya, and from there, magta-transfer lang tayo sa Blue Line, papunta sa Kiba Park. Napakadali. Easy peasy. Today is a warm day at naka-outfit tayo ngayon, naka-coat tayo with a bit of the scarf. Lahat yan talaga mga ukay-ukay lang. Nevertheless, nabigyan ng justice. So pupunta tayo ngayon sa Kiba Park at nanamnamin natin ang napakaraming sakura flowers. Para nang sa ganun masulit natin ang bonggang-bongga ang Tokyo Tour 2024. So relax and enjoy para mag-guide ko kayo kung saan ang drama. But definitely, dito muna tayo sa Iriya Station under Hibiya Line. Papunta tayo ng H7 and then magkukonect naman tayo from H7 to Kiba Park under Blue Line. I'll keep you posted pag nandun na ako sa station. But definitely, worth it ito guys. So binabagtas ko ang Iriya footbridge. Under that, nandun naman yung Iriya Station. So guys, I'll keep you posted pagka nandun na ako. Okay guys, andito na ako sa Kayabacho. Pupunta naman ako ng ng Rosay Line papunta sa Kiba Park.
medyo dalawa ang ano nito, stops nito. So nag-stop ako rito from Hibiya Line papuntang Cayabatio. Drop ako dito and then transfer naman ako to Tozay Line papunta naman ng Kiba. So ayan siya guys, so Kiba Park. So I'll keep it posted once na makarating ako doon, but definitely medyo slight basis sila ng konti. Papunta tayo sa kabila. Hello guys, good morning. This time ako ay nasa Kiba Park. As you can see, ako ay maglalakad papas sa pedestrian line dahil bubungad na sa akin ang bonggang-bongga. Alam nyo kung ano? Ang cherry blossom na matatagpuan mo lang dito sa Kiba Park. Napakadali from Hibiya Line or Ueno Line, go through with the Hibiya Line. Magpas ka lang ng ano, stop over ka lang sa Station 13 and then mag-transfer ka to Tozay Line 11 to 30 naman, and then that's it. Bubungad na sa'yo ang cherry blossoms. Actually napakaganda. Ito siya guys, oh. Marami ng cherry blossoms. And at the same time, dun sa kabilang side, sadyain natin yan. Anyway, napakaganda. Ito siya guys, para meron kang idea na pag magbabalak kayong pumunta ng Tokyo, sadyain nyo po ang Kiba Park kasi bubungad na sa inyo ang cherry blossoms. Ayan o, ang ganda. As in bloom na siya. Hindi pa siya super bloom, but definitely worth it na to kasi wala pa to sa ibang station. And at the same time, isang stretch ito ng ilog na kung saan may makikita kang mga full blast na ano, cherry blossom. Nagbo-bloom na pala sila dito. Kasi unlike sa Ueno, hindi pa. 2 puno lang nagdoon. Pero ito bloom na. So this is it. Andito tayo ngayon sa Kiba Park na kung saan binisita ko tong cherry blossom para at least meron kayong idea. Pag pupunta kayo ng Tokyo, sadyain nyo po ang Kiba Park, Tozay Line, pero manggagaling muna kayo sa Hibiya. Okay, docs? Okay guys, nandito ako sa Kiba Park sa pangalawang section nila. So, this time, sa malapitan mong mahahawakan mismo ang cherry blossoms. At ang ganda, as you can see, hahawakan ko siya ngayon, oh. Hindi ko naman lalamutakin, pero just to have a clear idea na ang ganda niya guys. Super full blast na ang ano dito, ang cherry blossom sa Kiba Park. At malapitan mo siyang mahahawakan. So kung nagbabalak kayong pumunta ng Tokyo, sadyain nyo ang Kiba Park, mga ganitong date. Actually may mga places lang sa ano, sa Tokyo na kung saan is malapitan mong mahahawakan ang cherry blossoms o ang sakura. Pero this time dito sa Kiba Park, nasa gilid lang siya side ng ano, ng ilog, malapitan mong mahahawakan at ang ganda-ganda. To be honest, isang stretch siya, siguro nasa 500 meters ang haba from dito sa side na ito hanggang doon sa pinakadulo. So malapitan mo siyang mahahawakan at ang linis pa ng ilog nila. To be honest, super ganda. Wala ka talaga masabi sa mga Hapon, talaga namang ayaw paawas. So this is it guys. Once again, namnamin natin ang ganda ng ano, ng sakura, ng cherry blossoms. Ang ganda-ganda guys. Only here at Kiba Park.
sadyain natin ang iba pang stretch ng ano, ng cherry blossom sa Sakura. Ang ganda-ganda actually. So, ito siya oh. Matatagpuan mo dito sa Kiba Park. At ang ganda-ganda, sobra, malapitan. As in, sobrang malapitan mo siyang mahahawakan pa. Ayan oh. Diba? Only here at Kiba Park. So, kung nagbabalak kayong pumunta ng Tokyo, sadyain nyo itong Kiba Park. Kasi, malapitan mo mahahawakan ang cherry blossoms at napakaganda. Ito siya. Diba? Ang stretch niya may ilog pa dito oh. So this is it. Ang ganda-ganda niya guys. Okay guys, andito ako ngayon sa isang stretch ng ano, ng cherry blossoms na kung saan malapitan, as in meron pang tungkod na tinapakan ako para mas maging closer. So as you can see, ito siya oh. Ang ganda-ganda niya, nahahawakan ko. Super ganda ng cherry blossoms. Only here at Kiba Park. So kung nagbabalak kayong pumunta, medyo e-effort kayo ng konti kasi napakaganda ng lugar na to. At maa-appreciate mo kasi malapitan mo siyang nahahawakan. Only here at Kiba Park. Sasakyan nyo lang ay Hibiya Line. From Hibiya Line, pupunta kayo ng magdadrop off kayo sa ano 13, and then Tosay Line naman 11, magdadrop off kayo ng ano 13 din. So this is it. Napakaganda niya guys. Only here at Kiba Park. So puntahan nyo na bago pa ano maubos itong ano na to, etong bulaklak na to, kasi hanggang ano lang to, third week lang to, baka maubos na to at mag fall na kaagad siya. Napakaganda, sulit na sulit, libreng libre pa, wala kang bayad, pwede mo pang hawakan ng closer ang mga bulaklak.
Okay guys, welcome back to my channel. This time ako ay nasa Kiba Park. Ako ay pupunta ng Osage Sky 3 at saka Tokyo Tower. Since malapit lang naman yan siya, bababa ako sa Ginza. And then from the Ginza, sasakay naman ako ng Pink Line papunta ng Osage Sky 3. So medyo dalawa ang palitan ko ng transfer. But definitely worth it naman siya kasi under Metro Pass pa naman din. So I'll keep you posted. Nandito ko ngayon sa Roselle Line. Medyo mahangin at medyo may kalumaan na itong train nila at na station. At may mga bitak-bitak sa loob ng But nevertheless, ang ganda pa rin naman ng Kiba Park. Lalo na mga cherry blossoms. So sadyain nyo guys, napakaganda. I'll keep you posted once na makarating ako ng Osage. Pero may transfer pa to sa Ginza. Okay dogs?